And you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Podcast. Ang balitang aming ipinapahayag. Kanina nabanggit ko, ano yung balitang ipinapahayag o laman ng ipinapahayag na balita, no, sa prayer house. Ito ba yung balitang tunay? O ito yung balitang dahil sa gustong maibalita lang? No? Ang dami hong balita dito sa daigdig na ito. No? May mabubuti, may magaganda, di ba? Pero ang balitang iyon ay hindi nakapagliligtas. Pero kung ikaw nakarinig ng isang napakagandang balita, ano ang pakiramdam mo? Di ba masaya? Hindi ka malungkot? Amen? Malinaw ho ba yung tinanggap ninyong magandang balita? Dapat naka-smile ka. Di ba? Kasi kung hindi tunay yung tinanggap mong balita, yung narinig mong balita, malungkot ka. No? Sapagkat hindi yun yung tunay. Amen? Ngayon, titignan ho natin kung ano yung balitang ibinahagi ni Apostol Pablo at iniwan niya sa Korinto na kanyang pinapaalala sa kanila na yun yung magandang balita ang maaring sa kanila. Yan. Mayroong mga magandang balita raw, pero ang dulot nito ay kapahamakan. Subalit kakaiba po yung iniwang balita ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ang dulot nito ay buhay. Nakapagbibigay ng buhay. Ang dulot nito, hindi lang buhay, kundi nagbibigay ng pag-asa. Amen. Diba? Ngayon, tulad ng isang puso na siyang nagsisilbing pinaka-vital ng ating katawan, ng parte ng ating katawan, ito ang dahilan, no, kung bakit maayos na dumadalo yung ating dugo sa ating katawan. Amen. Ganon din ho ang tunay na ebanghelyo na siyang magbibigay o na siyang nagbibigay ng tunay na pananampalataya at pag-asa sa ating buhay. Amen? So, ano ang ebanghelyo na napakinggan ng mga taga-Korinto na dapat nilang panghawakan na siyang itinuro ni Apostol Pablo sa kanila? Kanino galing ang katuruang ito? No? Ano ang rason bakit ito ay isinulat din ni Apostol Pablo? Yan. Kung makikita natin, hinihimok ni Apostol Pablo kung paano bigyang halaga, no, yung balitang narinig at tinanggap nila, kung paano nila ito panghawakan, at kung paano nila ito mahalin, yung salitang iyon. Kung titignan ho natin, yung unang bersikulo, na mababasa ho natin yan na ipinapaalala ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. No? Sabi niya, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo. Yung word na ipinapaalala, bakit ginamit niyo yung pinapaalalang word o pagpapaalala sa kanila? Bakit? Nakalimutan nila ang tunay na kahalagaan ng mabuting balita. Para bang nakikita ni Apostol Pablo na sila'y namumuhay na parang wala sa kanila ang mabuting balita. No? Yun ho yung nangyari. Kaya ang purpose ni Apostol Pablo ay himukin sila, no, na panghawakan yung mabuting balita na ibinigay sa kanila. Sabi niya sa 1 Corinto 15 verse 1, mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Sino nangaral sa magandang balitang yan? Si Paul. No? At ang sabi niya rito, iyan ang magandang balita. Yan ang tunay na balita. Kaya ang first point ho natin, magandang balita. Diba? Yan. Ang tunay na ebanghelyo na dapat nating tayuan. Kapag hindi yan tunay na ebanghelyo, hindi mo yan dapat tayuan sapagkat kapahamakan ang dulot niyan. So ano ang ebanghelyo na natanggap mo? Nakikita ba sa iyong buhay ang ebanghelyong ito? Sumulat si Apostle Paul sa mga taga-Korinto sapagkat nasa delikadong kalagayan yung kanilang spiritual na buhay. No? Sila po ay nawalan ng focus sa tinanggap nilang magandang balita. Nakalimutan po nila yung tunay na kahalagaan ng ebanghelyo na kanilang tinanggap. No? Sila rin ay may salungatan dahil sa magkakaiba sila ng pananaw. Iba ang pananaw nito patungkol sa salita ng Diyos, iba rin yung sa kabila.
nakalimutan nila kung ano ang pananaw ng Diyos, no, patungkol sa kanyang salita. Minsan, nagiging pananaw na lamang ng tao yung pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Pero ano ba talaga ang pananaw ng Diyos sa salita niya na kanyang ibinigay sa tao? No? Napakadelikado po yung kalagayan nila. They are lost focus. Nakalimutan nila ang ebanghelyo, kung ano ang tunay na kahalagan nito. No? Sila ay may salungatan dahil sa magkakaiba ng opinion, pananaw, diskarte. So ano ang dulot nito? Disunity. Nagkaroon sila ng iba't ibang klase ng pananampalataya. Nagkaroon sila ng iba't ibang klase ng denominasyon. Ito, dito ako. Dahil ito, mas magaling dyan ako. Parang ganon. Dito ako kay Apollos. Dito ako kay Pablo. Kay Jesus naman ako. Diba? Nagkaroon ng iba-ibang klase ng pananampalataya at nagkaroon sila ng iba't ibang klaseng tinatayuan na pananampalataya. No? So nagkaroon ng disunity. Kaya ipinaalala ni Apostol Pablo, no, na kailangan nilang tayuan at patunayan na totoo nga yung kanilang tinanggap na ebanghelyo sa kanilang buhay. Kung hindi, sabi niya, magiging baliwala lamang ang lahat. Sabi niya, naligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan. Sabihin nga ninyo, matatag. Yung parang hindi ka matitinag, tinatayo mo dahil ito ang tunay. No? Hindi ka bumibigay. No? Ipinaglalaban mo sapagkat alam mo na ang ebanghelyon tinanggap mo ay tunay. Mamaya titignan ho natin kung ano yung ebanghelyo na kanilang tinanggap. Ganun din ho natin. Ganun din ho sa atin kung ano yung ebanghelyong natanggap din ho natin na kailangan nating tayuan. Ano ang ibig sabihin nito? Masasayang lang mababaliwala lamang ang lahat, no? Ngayon, ang tanong ko, nasasayang ba ang salita ng Diyos kapag ito'y binabaliwala natin? Ang salita ng Diyos, nandyan yan. Hindi yun nababaliwala. No? Kasi ang sabi niya, hindi babalik sa iyo ang salita ng Diyos na walang nangyayari. Amen? Hindi ito nababaliwala, kundi kapag hindi ito pinahalagaan ng tao, ang tunay na salita ng Diyos, no, siya ang nawawalan nito. Hindi nawawala ang salita ng Diyos. Pero yung taong hindi naniniwala sa salita ng Diyos, hindi niya ito tinatayuan, siya ang mawawalan. Yun ang sabi niya rito. Amen? Diba? Siya ang mawawalan. Sayang. Mawawalan kabuluhan yung pananampalataya. Mawawalan ng kabuluhan yung panahong tinanggap mo siya. Diba? Sapagkat hindi ito nakikita sa ating buhay. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. No? Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, ay hindi lang dapat bigyan o panghawakan ang salita ng Diyos o tayuan ang salita ng Diyos. Ang tanong ko, paano ba natin hawakan ang salita ng Diyos? Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay ebanghelyo. No? Ang ebanghelyo ay ang Diyos. Kapag lumalayo tayo sa ebanghelyo, parang lumalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Diba? Paano ba natin hawakan ang salita ng Diyos? Sino ang may Bible dito? Nadala. Iyon, tatay, pahiram po. Sa Biblia, awiton. Sa Biblia, at pansusunglod dapat. Admat dapat paniilo. Lord, isakripisyo ko lahat ang kapitisyo. Ay alabat so awit ko. Diba? Sa Biblia, at i-displayed cabinet. No? Sa Biblia, aawitin. Mahalaga ang Bible. Ito ay salita ng Diyos. Ito ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ito ang buhay. Kung hindi mo maunawaan ito, wala kang buhay. Sapagkat ang pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos, dulot niyan ay pananampalataya sa salita ng Diyos. At yan ang buhay. Paano ba natin hawakan ang salita ng Diyos? Si
Misa, halika. Ito, malakas to kasi criminology to. Halika, Misa. May training to. Binubuhat yung isang poste ng PCLU eh. Yan. Yan, Misa. Paano mo ba hawakan ang salita ng Diyos? Minsan, hinahawakan natin siya sa kaparaan ng gusto lamang natin. Yung para bang nangdidiri tayo sa salita ng Diyos, yung paganyan lang, hawakan mo ng paganyan lang, Misa. Yan lang. Yan. Sige, persayin mo. Harap ka sa akin, Misa. Yan. Yan. Nakikita ba ninyo? Hindi, no? O, pasensya kayo. Yan. Sige, hawakan. Minsan nandidiri tayo. Ayaw nating hawakan. Ay, parang social pa. No? Pero tingnan mo, kapag ganyan ang pagkakahawak mo at dumating yung panahon na nakawin ng dyablo, saglit lang. Walang lakas. Pero kung yung cellphone, sabi ni tatay, naku, talagang dahan-dahan. Mingat na ingat. Pag nabasag, ay naku, ano na, iyak ka na. Pero yung Biblia, anong ginawa? Pagdating sa bahay, tinatapon. Pag nahulog, hindi na pinupulot. Diba? Yung gano'n, salitain ng Panginoon eh. Ngayon, gawin mong 3 daliri yung pagkakahawak mo. Ganyan ho ba natin? Hindi, ganyan ang Misa. Yan. Yan. Okay na yan. Yan. Sa tingin mo kaya, yan ang magandang paghawak sa Bible? Kung darating ang magnanakaw, madali lang niyang kukunin. Tama? Madaling mawawala sa ating puso't kaisipan. O, gawin mo. 4. 4 lang. Yan. 4 lang. Yan, para ipaibabaw muna lang. Yan. Wala pa yan. Yan. Ganyan ho ba ang panghawak natin sa salita ng Diyos? Maaring malaglag yan. At hindi man yan malaglag, saglit lang din nakukunin yan. Walang tatag yung kamay eh. Walang tatag yung pagkakahawak. Tama? Amen? Pero kung ang salita ng Diyos ay panghawakan natin ng buong pwersa, ng buong katatagan, hawakan mo siya ng buong pwersa mo, lahat na, kahit na yung isang kamay lang. Pero ibuhos mo yung pwersa mo, yung lakas mo. Hilahin mo, yung talagang ayaw mong ibigay, yung ganon. Binibigay mo eh. Mahihirapang kunin sa'yo yung salita ng Diyos. Palakpakan naman natin si Ate Mesa. Bigyan ng jacket yan. 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 Ganun ho dapat ang pagkakahawak sa salita ng Diyos. Amen? Yan ay buhay kasi. Kapag pinakawalan natin yan, no? Mawawalan, hindi siya ang mawawalan. Tayo ang mawawalan. Amen? No? Yan ang dapat paghawak ng salita ng Diyos. Amen. Diba? Para hindi mawalang kabuluhan, no, ang ating pananampalataya, no? Hindi ko mabasa pati sulat ko. Yan. Yan ang pinakapundasyon, no, ng kanilang pananampalataya. Yan dapat ang kanilang tinatayuan, yung mabuting balita. No, yan ang saad ni Apostol Pablo, no, na kailangan nilang panindigan, pahalagaan, tayuan. No? Bakit? Sapagkat sila'y naligtas dahil sa ebanghelyong tinanggap nila. Amen. No? Tulad ng mga taga-Korinto, tayo naman sa kasalukuyang naligtas o tayo naligtas dahil kay Kristo. No? So kailangan maunawaan din natin na dapat nakaangkla ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ano ba ang gamit ng angkla? May siman ho dito. Si Kuya, di ba? Gumagamit ang barko ng angkla. Ano ba ang gamit ng angkla? Buong pwersa ng barko, buong barko hawak-hawak niya ito para hindi lumayo, no? Pinapatatag dito ang barko kapag may bagyo. Amen? Di ba? May lamo, no amo tulos, mabisbis kag na danom. Di ba? Singa man mo si Brother Willie, taman siraw na Skylab to. Alingwan ng tuntulos may lamo. No? O abagot may tulos to. Kababagtan ng sempatlan, dakadakal na awit ton orang. Nang pula may lamo. Pula ng Brother Junior. No. Sa agapan, Ricos ninuntan, talaan tumay lamo. Ta napupukaw, say mairap, nung kapabad ko lang ng Brother Junior,
Dimir sulabad, kapangpang. Di ba? Ito may pama. Kabarwan. Ibagkula ng Tatay Luis Lamat. Diba? Dakadakal so napukaw. Dakadakal so na isturbo. Dakadakal so sayang yung oras. Amen? Di ba? Yun ho ang mangyayari. Di ba? Kaya dapat nakaangkla tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya naman hinihimok ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na huwag silang bumitaw sa pagkakahawak sa mabuting balita. Nag-aalala kasi si Pablo na baka pati ang kanilang pag-asa, no? Nabigay ng ating Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan ng ebanghelyong iyon ay mawala, no? Para bang nawalan ng saysay, kaligtasang tinanggap nila. Para bang nawalan ng saysay, yung mahigit 2,000 paghahanda ng ating Panginoong Diyos, no? Para sa ebanghelyong tunay. Ano yung ebanghelyong iyon? Nabanggit ni Kuya Alex kanina, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, yung kanyang pagkabayubay, yung pagbubo ng kanyang dugo sa lupa, no? Yung pagdadala ng kanyang dugo sa langit para sa Diyos Ama, sabihin ng Diyos Ama, approve sa pagmalinis ang inihandog na dugo, kordero, no, banal na kordero, at saka nagkaroon tayo ng tinatawag na pagkabuhay na maguli. Diba? Yun ho yung gospel. No, hindi lang siya namatay, no, inilibing sa 3 araw muling nabuhay, tapos bumalik sa langit. Hindi yun ang kumpletong ebanghelyo. Ang kumpletong ebanghelyo na tinanggap ng mga taga-Korinto at ganon din sa atin, si Kristo'y napako sa krus. Si Kristo'y namatay at ang kanyang dugo ay dumaloy, no, sa lupa upang yun ang maging katubusan ng ating kasalanan, sapagkat without the shedding of the blood, no, there is no remission of sin. Kapag walang pagbuhos ng dugo sa lupa, walang kabayaran ng kasalanan. Napakahalaga po ng dugo. Yan po ang nagbigay ng buhay sa atin. Yan po ang nagbigay ng kabayaran ng ating kasalanan. Kapag siya'y namatay lang, walang pagbuhos ng dugo, walang kwenta yung ating kaligtasan. Kapag siya'y namatay, di ba? At muling nabuhay lang, o hindi na muling nabuhay, walang silbi yung ating kaligtasan. Amen. Diba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan ho yung tunay na ebanghelyo, no? Yan ho ang dapat nating pangawakan, no? Ang false na ebanghelyo ay kung paano magpayaman, kumita ng pera, yung mga ganon, di ba? Hindi ho yun yung tunay na ebanghelyo. Ang tunay na ebanghelyo ay yung binanggit din ni Apostol Pablo na naway panghawakan ng mga taga-Korinto at ganun din ho sa atin. From verse 1 at saka sa verse 2, ang sabi niya, nasaan yung clicker ko? Ayun. Sabi niya, naligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Ipinapangaral ko sa inyo dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Yan ho yung sinasabi niya. Ano yung una? Magandang balita. Yung tinanggap ho natin. At hindi lamang ho magandang balita. Pinakamagandang balita. Ano yung pinakamagandang balita ho sa inyo? Nako, wali ayuda babalaok. Totoo. Nako, mambunong ka, no? Parang yun ang pinakamagandang balita sa atin, no? Pero maraming magagandang balita, pero hindi yung pinaka magandang balita. Sa verse 3 and 8, no, sapagkat binibigay ko sa inyo itong pinaka mahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw yaon din sa kasulatan, no? Pero yung binanggit ko kanina kung ano yung nakapaloob doon nung pagkatapos niyang mamatay, no? Ibinuhos ang kanyang dugo. Yun ho yung pinakamahalaga doon. And
Yung dugong iyon, kanyang dinala sa kalangitan at inapprove ng Panginoong Diyos sapagkat napakabanal, walang dungis yung dugong inialay. At dahil nakita ng ating Panginoong Diyos na yung dugong iyon ay napakabanal, approve, nasilyuhan, kaya nagkaroon ng pagkabuhay na magmuli. Yun ang ating pag-asa. Amen? Yung pagkabuhay na magmuli. Pinakamagandang balita. Ang dala ni Apostol Pablo ay pinakamagandang balita. Bakit? Ito ay may ebidensya. Diba? Ebidensya. Kanto may Koreano gusto niya, ebidensya? O sige, ebidensya. Kanto? Yeah? May ebidensya. Ang dami yung mga pinakamagandang balita ro ngayon, pero hindi naman sapat ebidensya. No? So ano yung mga ebidensya nyo? Makikita ho natin. No? So chapter 15, verse 3 to 8. Sabi niya rito, at siya'y nagpakita kay Pedro at sa 12 alagad, kasama si Kuya Alex. Kanto dyan. Nga po ni dyan. Verse 6, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkatipon doon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. Nung batik mo, no, mabilay na eh. Singgad lang. Yan. Tapos, verse 7, at nakita rin niya si Santiago at ng lahat ng mga apostol. Ito yung ebidensya eh. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ipinanganak si Apostol Pablo sa di niya kapanahunan sapagkat sa kasagsagan ng pagpapahayag ng magandang balita, siya ay isang mamamatay tao. Siya ay laban sa Ebanghelyo ng Diyos. Siya ay laban kay Kristo. Diba? Siya ay laban sa mga mananampalataya at pinagdadakip, pinagpapatay, pinarusahan ang mga tagasunod ni Kristo. No? Kaya noong siya ay papuntang Damascus para hanapin ang mga mananampalataya ni Kristo, nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Jesucristo. Doon niya napagtanto. That is the encounter of Apostle Paul. Nakita niya, no? Saul pa ho ang kanyang pangalan. Talagang masaol. No? Saul na nga rin to. Nood, Pangasinan, Saul. Diba? Umanso nga rin to. Diba? Napagita sa kanya ang ating Panginoon Jesucristo at talagang nabago yung kanyang buhay. Diba? Ang dami rin niyang napagdaanan. Ang dami rin niyang ang dami ring temptation sa kanyang buhay. Isa sa kanyang temptation na talagang napakatindi ay yung pangbabastos sa kanya ng kapwa niya mananampalataya. Yung mga ibang apostol hindi naniniwala sa ipinahayag ng Panginoong Diyos sa kanya. At nung nasa ministry na siya, pinagkamalan siya magnanakaw. Diba? Nagmumukhang sobre yung kanyang mukha. Diba ganon? Yung tingin sa kanya. Ang dami niyang pinagdaanan, nagkasakit, diba? Na muntik nang nalunod. Diba? Yun yung kanyang pinagdaanan. Pero nagpatuloy siya, pinanghawakan niya yung tunay na magandang balita. Yung pinakamagandang balita. Yun ho yung kan, diba? Yan. May ebidensya, diba? So ano yung ebanghelyong iyon? Ang ebanghelyong iyon, evangelyon, no? Good news. Mabuting balita. No? Sa panahon ni Aidan and Eva, mayroon ng mabuting balita. Kay Noah, mayroon ng mabuting balita. Kay Abraham, mayroon na ring mabuting balita. Kay Moises, mayroon na ring magandang balita. Sa mga propeta at sa 12 apostol, may maganda na ring balita. Pero kay Apostol Pablo, anong klaseng balitang ito? Ano yung dala niyang pinakamagandang balita? No? Sa Colossians chapter 1 verse 26. Ito ay isang misteryo pero ipinahayag sa kapanahunan ni Apostol Pablo. Kuya Paulo, please, Colossians chapter 1 verse 26. Pag sinabi nating mystery, itinago yan sa napakatagal na panahon. Sabi niya, ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon, inihayag na sa kanyang mga pinili.
No? Inihayag na, hindi na ito tinatago. No? Ito ay kalat na sa buong mundo. Amen. Di ba? Kalat na ho ito. Hindi lamang isang tao ang nakakaalam na nito. Narinig na ng lahat ng ito. No? Pero marami pa ring mga tao na ayaw maniwala, no, sa ebanghelyong ito. No? Pero kung titingnan ho natin, ito yung tinanggap ng mga taga-Korinto at tinanggap din ho natin. No? Alam niyo ho, tayong mga hintil, wala ho tayong pag-asa. No God. Ang destination natin ay lake of fire. Yun ho yung ating pupuntahan. Subalit sabi niya sa Ephesians 2:8-9, ito ay patungkol sa kahabagan ng ating Panginoong Diyos. Ano yung kahabagan na yun na ipinakita niya? Yung kanyang kamatayan, no? Yung kanyang burial, yung pagbubo ng kanyang dugo sa lupa, no? Siya ay namatay, muling nabuhay, at ipinakita yung dugong iyon sa harapan ng Diyos Ama and perfect, no? Kaya nagkaroon tayo ng kabuluhan ngayon sa ating pananampalataya dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Kung hindi siya nabuhay na maghuli, wala ho. Uwi na lang tayo magtanim ng kamote, mag-harvest ng kangkong. Walang kwenta yung ginagawa natin kapag hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Diyos. Amen. Pero dahil siya ay nabuhay, no, sa mga patay, tayong mga nananampalataya kay Kristo ang pinakamapalad sa lahat. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, napakapalad mo. Yeah. Woo! Diba? Napakapalad ho natin. Kaya ang ating object of faith is the cross. Yan ho lagi ang ating titignan. No? Yan. Pero nakakalungkot, maraming nakakaalam patungkol sa cross. Pag tinanong mo si Jesus Christ, siya po ang aming Savior. Pag tinanong mo ang Diyos, kilala nila, kilala namin. Pero mangustin Christian lang. Alam mo yung mangustin? Kwento ng Koreano na aming speaker, sabi niya, kapag nagdala ako ng pasalubong galing dito, lagi akong bumibili ng mangustin. Yan, paborito ng anak ko. Pero ang ginagawa niya, doon, nailapag na inaamoy-amoy lang niya. Hindi naman niya binubuksan. Kaya hindi niya natitikman talaga yung sarap, yung linamnam ng prutas na mangustin. Maraming mga taong ganoon. Parang inaamoy-amoy lamang niya. Diba? Niya, pero hanggang amoy lang. Ayaw niya talagang buksan yung kabuuan ng kahulugan ng biyaya. No? Okay na siya doon. Sa paamoy-amoy lang. Di ba? Oh, pero hindi ho dapat ganon ang buhay ng isang mananampalataya. Amen. Hindi tayo iniligtas para amuyin lang yung kaligtasan, kundi iniligtas tayo para namnamin yung kaligtasang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Diba? Buksan ko yung mangustin. Yan. Ang apoy mangustin niya, santol. Yan. Minsan, ginagawa itong anting-anting. Sinasabit sa bahay, kwinikwintas sa liig, nilalagay sa paa, sa kamay, minsan naman, iginuguhit sa dingding, pantaboy daw ng masamang espiritu. Kaya yung dumating yung misis, nakita na yung cross, hindi na pumasok yung misis. Di ba? Ang cross kasi, sumisimbolo yan sa walang kondisyong pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi ng ating kanina, worship leader, Lord, hindi po kami karapat dapat, pero minahal mo. Inibig mo kami. Diba? Ito ay walang kondisyong pag-ibig ng Diyos. No? Ito rin ay katapusan ng kaaway. Subalit para sa ating Panginoon Jesucristo, ito ay kanyang tagumpay. Ito ang pag-asa at ito ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Diba? Sa 1 Corinto chapter 1 verse 18, Kuya Paulo. 1 Corinto chapter 1 verse 18. Yan. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit,
Ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa mga naligtas. Sabi niya, sa ating mga naligtas, para sa kanila, yan ay kahangalan. No, hindi nila alam yung meaning. Pero sa atin, ito yon. No? Ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng lahat. No? Ating mga naligtas, sabi niya, sino itong mga to? Yung mga nanampalataya. Iniligtas niya. Diba? Pero alam nyo ba na lahat ay napatawad? Kahit yung mga tricycle driver dyan, nasa bar, nasa dyanang, alam nyo ba na napatawad na yung mga kasalanan ng mga yan? Yung mga nagiinuman, may bisyo, napatawad na lahat yan. Once and for all, sabi niya, binayaran na niya ang pagkakasala ng daigdig. Amen? Binayaran na niya once and for all. Yun ang sinasabi niya. Diba? Wala siyang pinipili pagdating sa pagpapatawad. Maging sino ka man, kanang tatay. Diba? Diba? Pangako sa'yo. Kantumod. Diba? Yan, pinapangako ko, napatawad. Ang kailangan lang, tanggapin nila at paniwalaan yung tunay na balitang iyon. Paniwalaan nila, aminin nila na sila'y napatawad na. Amen? Kasi hanggat hindi nila marinig yung tunay na ebanghelyo, hindi nila maunawaan ang tunay na kaligtasan. Amen? Kaya prayer house, ang balita ho na ating dala-dala dapat ay hindi nakakatakot. Ang dala-dala ho natin ay buhay. No? Na pwede nating sabihin ngayon, kapatid, napatawad ka na. Yung kasalanan mo noon, hanggang sa magagawa mo pang kasalanan, napatawad na. Pinunas na ng ating Panginoong Diyos yung kasalanan na yan. Amen? Wala na, natira. Hindi lamang niya tinakpan, kasi pag tinakpan, sisingaw. Gusto? Kundi inalis na niya ng buong buo. Walang itinira. Kahit isang kasalanan. No? Yun ho, yung magandang balita. No? Kaya niyang baguhin ang buhay ng isang tao. Kaya nga ang ating second points. Third point, na ang balitang ating tinanggap, no, ay nakapagpapabago ng buhay ng isang tao. No? Ang balitang nakapagpapabago ng buhay ng isang tao. So verse 9 and 11. Sabi niya, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Nakwento ko kanina kung ano yung katayuan ng pamumuhay ni Apostol Pablo bago siya naging apostol, no? Hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol sapagkat inuusig ko ang iglesia. Taga-usig siya. Kriminal. No? Mamamatay tao. Saul. Manluluko. Di ba? Yun siya dati. Ngunit, eto na, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y naging isang apostol. Nagkaroon ng transformation sa kanyang buhay, nagkaroon ng pagbabago, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niya ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayanan, no? Kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ilang beses niyang binanggit ang kagandahan loob ng Diyos? 2 beses. No? Yun ang pinakapundasyon niya. Kagandahang loob ng Diyos. Hindi niya kayang baguhin ang sarili niya. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hindi nawalan ng kabuluhan yung kanyang pananampalataya. Amen? Mas naging masigasig siya kaysa dati. Kung gaanong masigasig siyang maghanap noon ng mga mananampalataya ni Kristo para patayin at pagusigin, mas naging masigasig pa siya ngayon sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Amen? Diba? Ganon din ho tayo. Noon, masigasig ho tayo, pero mas maging masigasig tayo pagdating sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kung naunawaan ho natin yung sakripisyo at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, hindi ho babaliwalain yung pagliligtas niya sa atin. Amen? Diba? Kulamot na basa. Eto, hindi rin dapat maging lisensya
no? Yung naging kapatawaran ng ating mga kasalanan, no? At para magpatuloy pa sa pagkakasala. Amen. Diba? Kung titignan ho natin, pati sa ating panalangin, para bang guilty tayo. Lord, patawarin mo po ako. Lord, patawad. Diba? Susunod na araw, nagkasala ka, Lord, patawad. Diba? God's point of view, pananaw ng Diyos, napatawad ka na niya. Yung nagawa mo noon at magagawa mo pa, napatawad na niya. Wala ka ng pagkakasala. Tapos sa panalangin mo, para bang ipinapako mo pa si Lord? Na pwede bang, Lord, pwede pa bang bumaba ka? Pwede pa bang ipako ka sa krus? Kasi nagkasala ako ulit. Huh? Hindi isang beses lang napako, nabubuo yung kanyang dugo para sa kabayaran ng ating kasalanan. Kaya minsan nagigilty ang mga mananampalataya. Nako, nagkasala na naman ako. Hindi muna ako a-attend. Iipunin ko muna yung kasalanan ko at sa susunod na linggo, saka ko na lang sasabihin sa ating Panginoong Diyos, yung minsanan na lang. Minsanan na nga kanyang pinatawad eh. Kaya ang laman ng panalangin mo, hindi na dapat, Lord, patawarin mo ako kasi kapag ganun lagi, para kang sirang plaka. Paulit-ulit. Diba? Pinatawad ka na nga niya eh. Isang beses lang na nangyari yan sa kasaysayan. Tinapos na niya, sabi nga niya, it is finished. Ito yung tunay na balita. No? Hindi yung pag nagkasala ka, Lord, patawad. Para ba yung sinasabi mo, pinakapako mo lagi ang Diyos. No? Hindi na dapat ganon. Napatawad ka na niya. Iba yung ibig sabihin ng repentance sa confession. Ang repentance, before acceptance, before salvation, bago ka iligtas. Ang confession, after kanyang iligtas. Lord, nagsisisi po ako. Ito yung repentance sa aking mga nagawang kasalanan. Before acceptance yan ha. Confession naman, Lord, nako Lord, Ama, nakagawa ako ng kasalanan. Pero salamat sapagkat maging ang kasalanan na ito ay napagbayaran mo na. Magkaiba, di ba? Magkaiba yung panalangin. Amen? Di ba? Kaya kapag nagkakasala na ho tayo, sabihin natin, Lord, nagkasala ako ulit. Sorry. Pero salamat sa iyo sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kasi kahit na itong kasalanan ko sa kasalukuyan, kahit na yung magagawa ko pa, napatawad mo na. Acknowledgement ang tawag dyan, pagrespeto sa ginawa ng ating Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo. Amen? Paggalang, yung pagpupuri, ang gawin mo lang magpasalamat. Di ba? Kaya ibahin ho natin yung panalangin natin. Kapag worship service, Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kagawang kasalanan. Lord, forgive us sa aming pananalita, sa aming mga ginawa. Lord, ang panalangin natin ngayon, Lord, marami ho kami nagawang pagkakasala. Sa loob ng isang linggo, ang dami ho namin naging problema sa aming puso. Pero salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan na kahit ang dami ho namin pagkukulang, pinatawad nyo kami. Pero wag ho natin gawing lisensya yan. No? Para magpatuloy sa pagkakasala. Kasi kapag nagpapatuloy ka sa pagkakasala, dalawa lang ang ibig sabihin yan. Baka hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos. O di kaya hindi tinanggap pa ang salita ng Diyos. Amen? Pangalawa, kung ikaw ay mananampalataya at may temptation pa rin sa iyong buhay, hindi ka hahatulan ng Diyos. Hindi ka niya itatapon sa impyerno. Ang magiging resulta niyan, ang magsasuffer, no, ay ang iyong katawan. Kasi hindi katawan ang iniligtas ng Diyos nung napako siya sa krus at namatay. Hindi yung katawan na ito. Kurutin mo nga yung katabi mo. Yan, katawan yan. Tignan mo nga kung may buto pa. Walang buto yan, alien yan. Yan. Hindi ito yung kanyang iniligtas. Hindi ito yung pinayaran niya ng kasalanan. Yung laman na yan, yung binayaran niya at binigyan ng buhay, yung Espiritu. Kaya ikaw na mananampalataya ay nagpapatuloy sa mga bawal. Kasi sabi naman ni Apostol Pablo, lahat ay maaari mo nang gawin. Tama? Pero hindi lahat
nakakabuti sa'yo. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Ngayon, kung patuloy ka, no, sa bagay na iyon, hindi magsasuffer ang iyong espiritu, nalulungkot ang espiritu ng Diyos na nasa iyo, pero hindi namamatay yung espiritu mo. Kasi yun ang iniligtas niya. Ngayon, ang magsasuffer, yung laman na ito. Ayaw mong tumigil? O sige, bahala ka. Sakit ka. Ma-hospital ka. Magkaka-cancer ka. At ang resulta nun, madaling kamatayan. Kapag nakita ni Lord na pasaway ka na, di ba? No? Isusuko na niya yung iyong katawan sa demonyo, sa diablo. Tama yon, isusuko na niya. Sige, pinapahintulutan ko na kunin mo na yung katawan na yan. Pero ang espiritu hindi maagaw ng demonyo kasi yan ang iniligtas niya. Kung gusto mo madaling mamatay, edi damihan mo. No? Yeah, ganun lang yan. Di ba? Di ba? Yun yun eh. Di ba? Tingnan natin. Ebidensya? Ebidensya. 1 Corinto chapter 5 verse 1 to 5. 1 Corinto chapter 5 verse 1 to 5. Nakarating sa chapter 1, 1 Corinto chapter 1 verse 1. Nakarating mula kay Pablo na tinatawag ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan mga Paulo. Yan. Ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Jesucristo at mula kay Sostines na ating kapatid next. Tingnan ko nga. Para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa inyo na mga hinilang ng Diyos na maging kanya sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Jesucristo, gayon din sa lahat ng mga tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo, sa Panginoon nating lahat. Sino ang kausap niya rito? Mga mananampalataya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamagitan ni Jesucristo. Mukhang iba to, na? Yan. Mukhang iba yung naisulat ko. Yan. I think si Jesus Christ ang nagsalita nito eh. Si Jesus Christ. Nakalimutan ko lang yung verse. Ang sabi niya, dahil sa tuloy-tuloy na pagkakasala ng mga mananampalataya, ibibigay ko, hayaan mo na ibigay ko ang katawan nito sa demonyo, sa diablo. Baka sa pagdating ng panahon, di ba? Sa pagdating ng panahon, ang kanya namang espiritu ay maligtas. Di ba? Nakalimutan ko yung verse na yon. Pero isa-search to natin. No? Nakalimutan ko siya. Yon. Pero yun ang scripture. Di ba? Ito na. Ibigay ninyo kay Satanas. Tignan nga ninyong katabi mo. Ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan. Mapahamak ang katawan. At nang sa gayoy, maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Meron ligtas hindi na yung mga nakay Kristo na nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala. Di ba? Hindi maliligtas yung katawan nila dito sa lupa. Magkakasakit, no? Magkakaroon ng maraming depektibo sa katawan at ibibigay na niya yan sa Satanas. Ang taong iyan upang mapahamak. Ibigay ninyo yan kay Satanas upang ang taong iyan ay mapahamak ang kanyang katawan. Yung katawan ang ibinibigay, hindi ang espiritu. Kasi ang espiritu ang iniligtas ng Diyos. At nang sa gayoy, maliligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Kailan yan? Rapture. Yun yung pagdagit ng ating Panginoong Diyos na ang lahat ng mananampalataya, no, dito sa lupa ay kanyang dadalhin doon sa kalangit-langitan. No? Pagtunog ng trompeta, no? Mauna munang mabangon ang mga patay. Sunod tayong mga buhay. Diba? At tayo'y makikita doon sa alapaap. At tayo dadalhin niya sa kanyang kalangitan at makakasama niya tayo magpakailanman. Ano ang mapapahirapan? Ang katawan. Kaya nga, sakitin ka. Dahil minsan inaabuso mo yung katawan mo. Diba?
pero hindi mo kailanman mabibigyan ng Espiritu. Kasi pinatawad na tayo ng ating Panginoong Diyos. Nasa yan, it is your choice. Kung gusto mong maging maaga ang buhay mo, sige lang, I encourage nyo na ituloy mo lang. Di ba? Ayan. Pero, kapatid, meron ka pa ring assurance, hindi nawawala ng kaligtasan. Ang kanyang ililigtas ngayon, pagdating ng araw, ay ang iyong Espiritu. Napakalino ho. Kaya kapag may nakita ho na tayo na kapatiran na may kahinaan, no? Wag ho nating husgahan. Amen? Wag nating husgahan kasi hindi tayo ang tagahatol. Ang tagahatol ang ating Panginoong Diyos. Hindi tayo, hindi ang pastor, walang sino man sa atin dito ang dapat humatol. Pagdating ng panahon, dito, ang Diyos mismo ang hahatol. Pero sa ating mga kapatiran na may kahinaan ho tayo lahat. Yung katawan lang ang masisira. Pero ang Espiritu sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos ay maliligtas. Amen. Sabi ni Jesus Christ, dahil yung isang babaeng nangalunya, di ba? Nakita mismo, may nakasaksi. Hinila nila doon sa tabi ni Jesus Christ. At nais na nilang patayin sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Diba? Ito ho, patayin na namin to kasi nangangalo niya, nahuli po namin ito. Sa batas ni Moises noon, kapag nangalo niya ang isang tao, babae man yan o lalaki, hindi kayo papako sa krus. Ang pagkapako sa krus, tradisyon niya ng mga Romano. Kultura ng mga Romano. Ang kultura ng mga Hudyo o Israel, batuhin matay. No? Nung akma ng babatuhin, sabi ni Jesus Christ, oops, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa taong ito. Ang tanong, may nambato ba sa kanya? Wala. Sabi nga ni Jesus, nasaan na yung mga tao rito? Nawala naman sila. Walang bumato kasi lahat sila makasalanan. Diba? Ang sabi ni Jesus Christ, tumayo ka na dyan, anak. At huwag ka nang magkakasala pa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan ang tunay na bumbuting balita. Siya ay namatay sa krus, nabubo yung kanyang dugo, diba? At yung dugong iyon ay inihatid niya sa luklukan at kabanal-balanan ng at nung makita ng Diyos Ama na ito ay perpekto, ang resulta niyan, buhay na walang hanggan. Amen? Kaya kapatid, ang ating pag-asa, yung ginawa ni Jesus Christ, yung kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, wag ho nating bigyang parang magaan lang yan sa atin. Ang dami hong sakripisyo. Kung malinaw sa atin ang kaligtasan ng ating Panginoong Diyos, hindi na tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Kung malinaw ho yung tinanggap ho natin, di ba? Yan ang magiging dahilan. O yan ang magiging rason para magpatuloy ko sa mabubuti bilang pasasalamat mo sa nagligtas sa iyo. Amen? Tayo manalangin. Ama namin Diyos, sa umaging ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ito ang tunay na mensahe na amin tinanggap. Wala na po kaming kasalanan sapagkat binayaran mo na lahat ito. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kahabagan. Ngayon, tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na maunawaan ang tunay na ebanghelyong ito at maipamuhay namin. Kasi kung hindi ho namin ito maunawaan, tiyak na mawawalan kami ng buhay, Panginoon. Mawalan po kami ng pagkakataong maglingkod sa iyo. Sapagkat para bang iniisip namin na kami makasalanan pa rin. Hindi kami karapat-dapat. Pero 2,000 taon na nakaraan, pinagbayaran mo na ang lahat ng iyon at ginawa mo na kaming karapat-dapat sa harapan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng iyong dugo na iyong inalay sa krus ng Kalbaryo na nabuhos sa lupa. Sapagkat walang pagbuhos ng dugo sa lupa,
walang kabayaran ng kasalanan. Yun po ang the best Panginoong Diyos na amin tinanggap. At yung dugong iyon ay approved sa Ama. At ang pinaka-highlights noon, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Dahil ikaw ay muling nabuhay. Kung hindi ka muling nabuhay, Panginoong Diyos, tunay na sayang lang ang aming awitan, palakpakan, pag-ibanghelyo, sayang lang ang lahat. Pero, Panginoong Diyos, salamat sapagkat ang pananampalatayang ito ay hindi sayang sapagkat nabuhay kang maguli. At yun ang aming pag-asa. Yun po ang aming magandang kinabukasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong biyaya na amin pong natanggap. Sa mabuting balitang ito, pinakamabuting balita na nagbabago ng buhay ng isang tao. Baguhin mo pa po kami, Panginoong Diyos, sapagkat kami mahina. Nais po namin, Panginoong Diyos, na mabatid ng aming puso, Panginoong Diyos, na sapat na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, ang nais mo lamang ay lumapit kami sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya dalangin naman namin, Panginoon, na sa aming pagkapakinig ng iyong salita ngayon, yun po ay maibahagi din namin sa aming mga pamilya na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoong Diyos, na sabihin na may confidence, Panginoong Diyos, na mahal ka ng Diyos. Binayaran na niya ang iyong mga kasalanan, katulad ng pagbabayad niya sa aking kasalanan. Tulungan mo ngayon ang iglesia na mapalaganap ang ebanghilyong iyon, Panginoon. Sapagkat hindi na po kami mahihiya, Panginoong Diyos, Panginoon, na mag-ebanghelyo, ipalaganap ang iyong mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balitang ito ay nakapagpapabago at nakapagliligtas ng sino man, Panginoon. Thank you, Lord, sa pananampalataya na ibinigay mo. Sapagkat ang pananampalatayang ito ay nanggaling sa iyo. You are the author, Panginoong Diyos, and the finisher of our faith. Ikaw ang nagbigay nito, Panginoong Diyos. Kung wala ang iyong ebanghelyo at hindi namin ito narinig at hindi namin tinanggap, walang pananampalataya. Subalit, Lord, thank you, Lord, for the conviction na naunawaan ho namin ang iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay aming tinanggap, Panginoong Diyos. Ang aming narinig ay tinanggap namin, kaya ngayon ay mayroon kaming buhay na walang hanggan. At pagdating mo, Panginoong Diyos, hindi po kami mahihiyang humarap sa iyo, Lord, sapagkat siniluyuhan mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.